Okay. Mga kababayan, mga ka-GP Natics. Eto, lumabas na po ang katotohanan na itong si Harry Roque ay talagang hindi na po makatulog. Hindi po ito biro, hindi po ito loko-loko lamang. Mga kababayan, identified na at talagang kumpirmado. Harry Roque, niloloko lang po ang kanyang sarili. Kunwari, nagtatapang-tapangan. Kunwari, walang iniisip na problema. Kunwari, mga kababayan, siya po ay maayos ang kalagayan. Subalit natapwat, mga kababayan, tila namatay na ang pangarap ni Harry Roque na mabigyan ng asylum sa Netherlands. Diba, dinidinay niya po, mga kababayan, na sinungaling daw si Joel Vega. Yung isang Filipino-Dutch na nagsasabi na siya po ay nakakuha ng dokumento sa isang talagang tao na talaga naman pinagkakatiwalaan at reliable source na kung saan sinasabi nito na si Harry Roque ang kanyang asylum ay na-denied. Okay? Pero sabi ni Harry Roque, paano nangyari na malalaman niya yon? Samantalang kami lamang ang may ugnayan at kami lamang ng Netherlands or Dutch government ang may pag-uusap hinggil sa bagay na yan dahil yan ay sobrang private. Pero kahit private yan, alam natin, naglilik at naglilik yan. Pakinggan muna natin, mga kababayan, yung usapan dito at yung sinasabi ng tao bago po natin ikumpirma na si Harry Roque talaga base na rin po, mga kababayan, sa DOJ. Eto. Pakinggan natin si Harry Roque. Pinabulaanan ni Attorney Harry Roque na tinabla ng Dutch authorities ang kanyang political asylum bid. Sa katunayan, niya binigyan na nga siya ng national ID ng the Netherlands. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tapos na ang asylum application ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon yan sa isang kumakalat na Facebook post ng Dutch citizen Pinoy na si Joel Vega. Ayon kay Vega, ibinigay sa kanya ang impormasyon ng isang reliable informant. Hindi raw tinanggap ng Dutch Immigration and Naturalization Service ang asylum plea ni Roque at itinurn over sa German immigration authorities. Dutch immigration didn't even initiated the probe or the investigation into his asylum case. Okay. So they could not deny anything if they haven't even accepted the case. Agad itong sinalag ni Roque at sinabing fake news ang nasabing post. Ayon kay Roque, walang katotohanan na ibinigay ng Dutch authorities ang kanyang kaso sa Germany. Patunay raw nito ang kanyang national ID mula sa the Netherlands na natanggap. Pakinggan nyo yung kanyang national ID, ha? Yung national ID niya na yan, mga kababayan, yan din ang magpapahamak sa kanya at magpapatunay na siya po ay talagang na-denied sa Netherlands. Niya kahapon, pero nanindigan si Vega na wala siyang nakikitang ebidensya mula kay Roque na mali ang impormasyon na kanyang sinabi. Roque claimed that he received the document or card on June 11, which was like a few days ago. But that to me, in my opinion, that's a bit strange. Because it doesn't take too long if you have been interviewed by the asylum authorities. If ever there is inaccuracy on my part, I would be ready to correct it. And but as of this time, I haven't seen any evidence to the contrary. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kumuha ng kumpirmasyon mula sa Department of Justice pero wala pa itong sagot sa ngayon. Pauna ng sinabi. Okay, mga kababayan, meron na. Meron ng sagot ang DOJ ngayon. Okay, dahil itong kuha na to ay 3 days ago na dinideny ng todo nitong si Harry Roque. Pero ngayon, mga kababayan, ay kumpirmado na ng Department of Justice na si Roque ay denied na talaga. Pero bago tayo pumunta doon, mga kababayan, para lang talagang maganda yung transition natin at yung naratibo ay mabutatan natin na sinungaling talaga itong si Harry Roque.
Sabi niyang ganon, walang katotohanan ang mga sinabi ni Joel Vega. Mga kababayan, eto, ipapakita ko muna bago po yung confirmation ng DOJ para lang maisa-isa natin. Sabi kasi ni Harry Roque, sinungaling yan si Joel Vega. Nagmamagaling lang yan. Nagpapapansin, mga kababayan. Yan ang sabi, 'di ba? Nagpapapansin lang daw kaya nagsasalita ng ganon. Pero kung titingnan natin maigi, mga kababayan, mga ka-GP Natics, sabi ni Harry Roque dito, touchdown, Frankfurt. Okay? Hinanap ko po yung Frankfurt. Ang Frankfurt po, mga kababayan, ay Germany. Okay? So, ibig sabihin, si Roque ay nasa Germany na. That was, I believe, itong post niya na to ay 3 days ago. Okay? Kasi ganito po yan, mga kababayan. Kung ikaw po ay nagsisik ng asylum sa isang bansa, which is the Netherlands, diba, ikaw ay hindi ka basta-basta aalis doon, mga kababayan, sa lugar na yon. Bakit kamo, mga ka-GP Natics? Dinideny ni Harry Roque na ang Dutch government ay hindi daw siya o hindi daw tinurn over ng Dutch government si Harry Roque sa Germany. Which means the Netherlands has trashed such application. Mga kababayan, di ba? Yun ang sinasabi niya, hindi naman nila ako hindi naman ako na-deny. Pero bakit ka pupunta sa isang lugar na tinuturo ni Joel Vega na pinagdalhan sa'yo na ikaw ay tinurn over doon? Hindi ka dapat, mga kababayan, kung ikaw ay asylum seeker ng Netherlands, alam mo na nandoon ang, kumbaga, nandoon yung pinaka-importanting bagay na pwede mong kunin at pwedeng magprotekta sa'yo. Diba? Na hindi ka pwedeng galawin kasi nga merong tinatawag non-refuma. Diba? Na non-refuma. Mga kababayan, while you are asylum seeker or while you are seeking the asylum to that particular or certain country, ay hindi ka pwedeng galawin. Hindi ka pwedeng kunin even the Interpol. Pero mga kababayan, ikaw ay lumipat, pumunta sa Frankfurt, which is the Germany. Which means to say, mga kababayan, for me, ito ay nangangahulugan at it confirms the asylum was denied. Diba? Bakit ka pupunta sa lugar na kung saan hindi ka naman dyan nagsisik ng asylum? At alam mo, dyan sa Germany, mga kababayan, kapag nandyan ka, ay hindi ka rin secured. Diba? Kasi sa Netherlands ka, nagsik ng asylum, therefore sila lang ang pwede na mag-protect sa'yo, mga kababayan. Diba? While you are still waiting for the result ng iyong asylum. Paano naman natin napatunayan na siya po ay bukod dito? Tayo naman po, mga kababayan, ay laging dumidepende doon sa katibayan. Ito po, sabi ng DOJ, mga kababayan, ito ay talagang ngayon lang, Ayan 1 hour ago. Sabing ibinasura umano ang asylum request ni Attorney Harry Roque sa the Netherlands. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa DOJ, Radyo Patrol, Steve Raz. Balitang Steve. sigurado. Tito Winnie, base sa natanggap na impormasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, hindi umano nabigyan ng asylum sa The Hague, Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa ambush interview, sinabi ni Remulla na nasa Germany na umano si Roque at dito na siya humihiling ng asylum. Posible umano hindi na umabot sa extradition request ng Pilipinas kung tuloy ang makakansela ng korte ang pasaporte ni Roque. Nang tanungin naman kung legal ba ang pagpapalipat-lipat ng bansa ni Roque, sinabi ng kalihim na maaari ito basta't may hawak siyang visa dahil may open borders ang European Union. Pero ayon kay Remulla, maaaring arestuin ng International Police si Roque kung magiging undocumented alien na ito. Si Roque naharap sa reklamong qualified at regular human trafficking matapos umanong masangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM.
Oy, ayan na, siguradong sigurado na, Roque. Nagkukunwari ka pa na ikaw ay hindi na denied ang iyong asylum request sa The Hague, Netherlands. Ayun pala mga kababayan, inunahan mo na, nandun ka na kaagad sa Germany. Pero anong implikasyon nito, mga kababayan, mga ka-GPnatics? Dahil nga po pinapakansela na, sabi nung iba, may tanong pala sa akin kahapon din. Mga kababayan, habang ako po ay may ginagawa, sabi niyang ganon, Sir, bakit si Roque nakakapunta ng iba't ibang bansa? Bakit siya nakakapunta doon sa Germany samantalang ang protection niya ay nasa Netherlands? Nasagot ko na kanina. Pero ang isa pa dyan, mga kababayan, kaya siya pwedeng tumawid sa borders, pwede siyang pumawid doon sa Germany, ay meron siyang Schengen visa. Tama ba yung pagkakabanggit ko? Na ibig sabihin, mga kababayan, yung European Union, yan ay pwede siya magpaikot-ikot dyan. Pero pag ang lumabas, undocumented na si Roque, mga kababayan, Interpol is waving. Oh. So maliwanag na ha, si Roque ay nagsisinungaling talaga. Ang sinungaling, mga kababayan, may Schengen visa, di ba, via 1102. Kaya siya nakapunta ng Germany. Pero nasagot na natin, bakit siya pumunta ng Germany? Kasi nga doon na po siya nagsisik ng asylum. Diba? Di na po siya pinagbigyan dito sa The Hague, Netherlands. Mga kababayan. Kaya ipinasa po siya. Ang tanong na lang dyan, verified ba yung sinabi na si Roque ay inihatid ng Dutch government papunta dito sa Germany? Yan po ang hindi pa natin nakukumpirma. So sa makatuwid, sa dalawa, between Harry Roque and Joel Vega, mga kababayan, tama. Diba? Yung information po ng reliable source nitong si Joel Vega compare dito kay Harry Roque, na nakita po natin ang kanyang kalagayan, mga kababayan. Kaya nilagyan ko na dito 2025. Mukha na siyang talagang pumanaw. Pumanaw. Diba? Pumanaw na po siya doon sa The Hague, Netherlands. Kaya ngayon hindi nyo na siya makikita dyan sa tawag dito The Hague, Duterte's Park at Duterte's Forest. Sabi ni Delta Gomez, true. 27 countries yung Schengen visa, pwede siyang magpaikot-ikot. I believe hindi yan 27. Kung di ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong, yan ay 29 countries yung European Union na yan ng Schengen visa. Diba? Roque. Tingnan nyo yung itsura, guys. parang sabi nyo gano'n, ang gagaling na ito mga to. Nahuli ako. Akala niya kasi yung mga tao dito, kaya niyang lukuhin. Mga kababayan, parang style Kaufman. Paasa lang, nasasabihin na makakalaya na si Digong Duterte, yun pala hindi naman. Diba? Ganun lang yung style eh. Ay hindi, ang totoo meron na akong card, mga kababayan. Yung card na yan, parang yung card na yan ata yung card na nagpapatuloy na meron siyang visa, di ba? Kaya siya pwedeng magpalipat-lipat doon sa iba. Kailan daw dumating yan? Parang June 11, mga kababayan. Pero, bakit walang maipakita? Sabi ni Joel Vega, kita mo? Hindi nga niya masagot na kung totoo o ano ang kaya niyang ipresenta na dokumento kung hindi siya talaga dinenied ng The Hague, Netherlands. Bakit ngayon siya nandoon sa Germany? Anong ginagawa niya doon? Diba? Again, mga kababayan, it simply says na meron siyang, Lady Dior, shoutout, it only says, mga kababayan, na meron siyang mahalaga na inaasikaso doon sa Germany. Diba? Kasi kung ang iyong business, business is yung inaasikaso, hindi yung business na like the sari-sari store. Hindi ganun ha. Yung business
ay nandoon sa Netherlands, supposedly doon ka mag-i-stay. Kasi you don't care the other country as of the moment na ikaw po mga kababayan ay tawag dito, dumadaan sa isang matinding pagsubok na kumuha ng asylum. Diba? In order for you not to get by your host country or your origin country, your the tawag dito mga kababayan ng country of origin, which is the Philippines, para hindi ka makuha niyan, kuyukot balikat ka, kapit tuko ka, 'di ba? At mananatili ka diyan sa dahig. Pero dahil alam mong wala ka ng business diyan, tapos na, it's already been done and your application already been denied, mga kababayan. So therefore, nandun ka na sa bansa na gusto mo naman ay kumapit tuko. Di ba? Oh. Sabi ni Rolando Alahas, sa North Korea na lang siya magpunta. Kambal naman niya si Kim Jong-un. Nagkamukha sila, no? GP, baka po national ID pa ng Pinas yung hawak ni Akla. Balik Pinas na yan, 2025, antayin na lang natin. Ay, hindi. Narinig ko kanina, guys. Salamat na lang din pinaalala mo. Yun daw ay national ID ng Netherlands. Mga kababayan, binigyan daw siya ng national ID. Pero ayaw naman ipakita. Parang ID nga lang ng Pinas yan. Di ba? Oh. Ito naman si Mikoy, syempre. Kaya si Roque ang gusto kong topic. Masaya pag si Roque ang topic dito. Hindi naman pwede mga kababayan na gusto mo, ikaw lang yung ano rito, Mikoy, DDS ka pa, gusto mo, ikaw mamili ng topic ko. Syempre, choice ko yan. Ikaw naman talaga, oh. Makinig ka na lang. Diba? Oh, ito naman,